Magandang buhay, samahan nyo kami ngayon sa aming A Day in Our Life. Matagal-tagal na rin yung huli kong share sa inyo ng A Day of Our Life. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung ganap namin ng buong araw. Si Daddy talaga ang gumigising ng maaga para asikasuhin itong panganay niyang anak. Ako kasi madalas na puyat dito kay Carlos dahil sa tuwing madaling araw nagigising. Gigisingin niya si Ate Isha ng 7 AM tapos siya na rin yung maghahanda ng almusal ng kanyang anak. Pagkatapos naman kumain ni ate, gagayak yan tapos ihahatid na rin ni Daddy sa school. At sa tanghali naman, gagayak naman kami para ihatid itong si Baby Carlos sa kanyang school. Si Carlos, pumapasok siya ng 1 PM, kaya naman meron na kaming time ni Daddy para sa isa't isa. Habang nasa school yung mga bata, gagawin na namin yung mga dapat namin gawin sa negosyo, sa bahay, paglilinis, at kung ano-ano pa. Pero this time, ang gagawin namin ni Daddy, magdi-date kami. Yes po, opo. Kahit sobrang busy namin, talagang hindi namin kinakalimutan na maging dalagat binata minsan-minsan. Wala namang okasyon ngayon at hindi kailangan ng okasyon para luwabas kami at kumain. Yun na rin yung isang pamamaraan namin para malibang dito sa Canada dahil tignan nyo naman napakatahimik at talagang madedepress ka ngayong taglamig. Magmula sa bahay namin hanggang sa school ni Carlos ay 20 minutes din ang biyahe. Meron namang school bus itong si Carlos kaya lang wala na kaming slot para doon kaya wala kaming choice kundi ihatid sundo itong bata. Ang pinaka me time naman talaga namin dalawang mag-asawa kapag naihatid na nga namin itong si Baby Carlos mga 2 oras lang. Kaya kapag may mga pagkakataon talagang sinusulit na namin. Magti-date muna kami ngayon ni Daddy habang nasa school ang mga bata. Fusion sana kami kailan. Nagkasakit ako, tapos malami tayong binax. Oo, marami kaming ginawa. Time to treat ourselves. Nagkasakit pala kami nung mga nakaraang linggo. Ang una si Carlos, sumunod ako, tapos sumunod nga itong si Daddy. Kaya nung medyo magaling-galing na nga kami, siguro treat to ourselves na rin nga ito na kumain din sa labas. At dito nga yan napili namin sa Red Lobster. Sa totoo lang mga mi, first time namin makakain dito at hindi ko alam kung magkano ang presyo pero rinig ko ay napakamahal. Fresh talaga. Tara namin, labas na tayo. Ano? Tara na, labas na tayo. Bye. Ano? Ayaw mo lang buksan. Tingnan natin yung menu. Wow. Hindi na. At nung nakita nga namin ang mga presyo, confirm mga sis, dolyares. Guys, parang fusion na lang tayo din. Unlimiting pa, unlimiting. Hindi, pwede try muna natin dito. Ilang taon na kami dito sa Canada, si Daddy 11 years, ako naman magpipitong taon na at ngayon lang talaga kami nakakain dito dahil nga napakamahal nga. Ngayon lang talaga naming sinubukan dahil pagkakataon na namin ito dahil tax-free hanggang February. Ang hilig talaga naming restaurant at pinaka-favorite namin yung Fusion dahil unlimited yon tapos sakto lang din yung price at masasarap din ang pagkain. Nung lumapit na nga sa amin yung waitress, ang pinakaunang tanong niya, is there any occasion? Hindi ako na-inform na kapag kakain pala dito dapat may occasion, di charing lang. Naintindihan ko naman, siguro dahil para sa akin yung menu nila pricey. Kaya para ma-justify yung presyo, kailangan may occasion. Ganun ba yun? Well, in fairness naman, masasarap naman yung pagkain katulad na nitong in-order naming surf and turf nila. O sa mga nakikurious kung magkano to sa pesos, nasa 2,500 din isang meal. Tapos itong kanilang Cajun chicken pasta ay nasa 900 pesos. Wala naman ding masama pag kumain dito paminsan-minsan pero pag-aarawin mo yun ang masama. Mahal B. Lalo na ngayon lahat nagmamahal, panty na lang talaga ang bumababa. So yung kanilang surf and turf, may isang steak, isang lobster, tapos potato. Ay, panalo pa rin sa akin ang steak na merong magic sarap. Alam niyo yan. Etong lobster naman, saktong-sakto lang din yung lambot at lasa lalo na kapag idinip mo dyan sa kanilang sauce. Lobster naman. Lobster guys. Thank you. Worth the price din naman yung lasa ng food nila. At hindi rin naman kami nagsisi na kumain kami dito dahil dyan pa lang sa in-order ni Daddy, naghati na kami pero busog na ako.
Dahil sa steak pa lang talagang napakabigat niyan sa tiyan dahil more protein nga yan. Sa Fusion Sushi talaga kami kakain dahil nga unlimited yun tapos marami kaming pwedeng kainin. Kaya lang sabi ko na i-vlog ko na yun at para meron naman akong ma-share sa inyo na ibang restaurant dito sa Calgary. Sa mga taga Calgary dyan, ano ba yung ibang restaurant na pinaka-paborito nyo dito? Grabe talaga ang busog ko dyan kaya sabi ko kay daddy etong pasta ay i-take out na lang namin. Ang bilis na talaga ng oras ngayon dahil parang kakaupo lang namin, aalis na din kami para sunduin si Ate Isha. Dapat alas 3 ay andun na nga kami sa school niya dahil pagkatapos namin sunduin si Ate Isha, eto namang si Baby Carlos. Kapag sinusundo na nga namin itong si Baby Carlos sa daan, tulog na yan hanggang alas 7 ng gabi. Tapos ang tulog niya madaling araw na. Pagkatapos nito, minsan ang ginagawa namin, pumupunta pa kami ng mall para kumuha ng stocks. Pero ngayon hindi kami pupunta dahil may nakaschedule na live selling. At kapag naka-live selling nga kaming dalawang mag-asawa, si Ate Isha ang nag-aalaga sa kanyang kapatid. Pagkatapos nito, dadaan nga muna kami saglit sa Alin Cargo Express dahil kailangan namin magbayad para sa mga boxes na na-drop namin. Uuwi na rin agad pagkatapos nito at may konting oras pa para magpahinga. Aman at labat, sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Please like and follow our page until our next vlog. Bye-bye!